Catherine, Christy at Lydia. Iba't ibang pangalan, iisa ang modus. Target niya mga gustong bumili at magsanla ng property. Pero oras na makakubra ng daan-daang libong pera, aba, bigla na lang nagdi-disappear sa eksena. Ang property na not for sale, not for real pala. Hindi ko na yung buhok sila. Isang babaeng kinilalang si Catherine Granados, bumibili at nagsasanla raw ng mga lupa. Pero ang mga transaksyon, scam daw pala at sa kalagitnaan ng negosasyon, nakakuha pa raw ito ng daan-daang libong piso mula sa kanyang mga biktima at saka raw mawawala na parang bula. Nakapareham ng resibo ang asawa ng babaeng complainant sa video na itatago namin sa pangalang Rodel. Siya raw ang ilan sa mga naunang biktima ng babaeng si Catherine na nagpakilalang ahente ng lupa. Paano ho tumakbo yung transaksyon? Una po, nagpakilala pong isang ahente po siya ng lupa na naghahanap po ng property. Pinakita ko po yung title ko, yung bukid ko. Nang sabihan daw siya ni Catherine na done deal na at may nahanap na siyang buyer para sa lupa ni Rodel. Dito na raw nagsimulang maging kakaiba ang terms ng kanilang transaksyon. Hanggang sa nanghiram po na muna, una, 100, 80, 50, 30, hanggang sa nawala po. Hanggang sa dumami po, hanggang sa umabot po sa 460 ang naging utang sa akin. Ang pera, advance daw na komisyon o tubo niya sa pagsasarado ng deal dahil nagkapalagayan na raw ng loob at may mga resibo naman daw sa bawat pagtanggap ni Catherine ng pera. Hindi raw siya nag-alala pero kalaunan, nowhere to be found and seen na raw ito. Ano ba na yan? Ano nakasulat yan? Parang sulat kamay na yan. 460. 460,000 pesos. Opo. Yan ho yung pagpapatunay Opo. na kayo ay nakuha ng pera. doon sa barangay. Opo, sir. Hindi ba nagparamdam pagkatapos ng transaksyon po? Wala na po. Hindi na nagparamdam. Hindi na po nagte-text, hindi tumatawag. At dahil mukhang tinakbuhan na nga sila ni Catherine, nagpunta na ng barangay sina Rodel at kanyang may bahay na si Andrea noong December 2023. Dito, nag-cruise ang landas nila ng isa pa raw na biktima ni Catherine na si Rolando. Hindi niya tunay na pangalan. Iba naman daw ang naging offer ni Catherine sa kanya. Business-minded talaga si ate. Ano ho ba yan? Bali, ito po yung title na isinanla po niya sa akin. Ang sinasabi po nung nagsasanla, ito daw po ay mana niya sa saka isang tiyahin. Ito ba'y totoo ho? Parang totoo ho yan. Totoo naman po siya, sir. Magkano po yung natangay sa inyo? Bali, 100 po yung nakuha talaga sa 100,000 pesos. Opo. Tunay ang titulong sinanla sa kanya sa halagang 100,000 pesos with 20% interest o tubo raw kada buwan. Pero ang catch, nakasanla na pala ito. Naku po! Doble sanla nang ipa-verify ni Rolando sa Land Registration Authority o LRA ang titulo. Surprise! Binerify nyo? Opo. Lumalabas po siya na 2012 po. Nakasanla na po siya sa ibang tao. Bali, nakakuha po kami ng certified true copy from San Fernando, Pampanga. Ito po siya, sir. Ayon pa sa mga complainant, si Catherine marami raw ginagamit na personality. Gumagamit po siya ng iba't ibang pangalan. Bali, iba-ibang ID po yung pinipresent, kagaya po sa akin, sa ibang complainant. Panay po offer niya ng kung ano-anong property. Okay. Napag-alaman din ng resibo na nagpadala raw ng picture ng lupa sa Pampanga itong si Catherine. Pero legit naman kaya ito? Sa tulong ng barangay, minabuti ng resibo, napuntahan ang property na nasa litratong pinadala ni Catherine, kanila Rolando. Pero nang matuntunan lugar, napag-alaman na hindi ito ang lupang nakasaad sa titulo at iba pala ang nagmamay-ari nito. Itong lupa na ito kanino po, yung tinatambakan. Ay, sa ano yan? Sa may Del Carmen ng may-ari. Ang nasa title po, si Helen. Kain niya yan. Para daw mas mapabilis ang pag-usad ng kanilang reklamo, nagpasya silang idulog na sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Bulacan ang kanilang kaso. May complainant tayo rito na binentahan, sinanglaan ng titulo, ng initial payment siya, tapos humihingi pa siya ng additional payment. Pero itong complainant natin is nung na-verify sa LRA, nalaman niya na hindi pala authorized itong subject na tao natin na huli. Ayon pa sa mga pulis, ilang biktima na rin daw ang pumunta sa kanila upang ireklamo ang nasabing suspect. May 5 na sila. Kaya lang kulang-kulang pa yung dokumento nila, kaya sabi babalik sila. At malaki na, mga
Almost 17 million, pataas na yata. Kaya nitong December 27, 2023, nagsagawa na ng entrapment operation ng mga operatiba ng CIDG Bulacan para mahuli ang suspect. Ang play, pupunta ang suspect sa bahay ng biktima na si Rolando at dito raw niya ibibigay ang hinihirit ni Catherine na karagdagang pera. On time ang pagdating ni Catherine. Hindi ko lang yung buhok sir. Makalipas ang konting usapan, nagkaabutan na ng pera, hudyat para hulihin na ng mga pulis si Catherine. Ate, pera na! Naging bato pa! Ano? Pero sa kalagitnaan ng pag-aresto, hindi na nakapagpigil ang asawa ni Rodel na si Andrea. Hindi kami sa akin! Ha? Ikaw ang may kaso sa akin! Sige! Makapal na mga ano! Ikaw ang may kaso sa akin! Ako na ang panta kayo! Lahat nakasapa kayo! Huwag ka sinungaling! Ikaw ba sinungaling? Lahat! Ang dami mo sinira pamilya! Paano sinira pamilya ko? Paano ikaw ang may anong kaso sa akin? Ano ang meron sa asawa ko? Ikaw ang may kaso sa akin! Hindi ako! Dami kong tayo sa inyo. Ang say ni Catherine, legit daw siya. Ako ba makapal? Legit po dokumento ko, sir! Kaya naman si Andrea, lalong na trigger. Sa korte niya lang yan po yan. Opo, sa order ko, pero legit ang dokumento ko! Tinalagad sa custodial facility ng CIDG Bulacan ang suspect nang makapanayam ng resibo. Gusto ko lang po sabihin na hindi po lahat yung totoo. Ayon sa mga pulis, kasama rin ni Catherine sa transaksyon ng isa pang suspect na si Alvin Guerrero. Lagi raw kasama ko si Alvin pag kumukuha ng pera. Kinasuhan ng estafa ang dalawang suspect. Pansamantalang nakalaya sina Catherine at Alvin habang sasailalim ang reklamo sa preliminary investigation. Pero sakaling gumulong ang kaso at mapatulayang nagkasala, makaharap sila sa hanggang 20 taong pagkakakulong o higit pa. Dapat i-verify nila unang-una yung tao. Then i-verify din nila sa LRA o sa Register of Deeds kung tunay nga itong titulo na to. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil na lahat, hanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil.